mas mabuti ang may relihiyon kaysa taong wala. Kahit papano, mga kapatid, kumbaga sa tubig, natutuluan ka, kahit hindi malinis na malinis, at least nababawasan yung banil mo, yung libag. Di ba? Mas maganda talaga yung may relihiyon kaysa wala eh. Kaya ko hindi ko sinisira ang relihiyon. Ang sinasabi ko lang na ang relihiyon hindi makakabago ng puso mo. Ang Panginoon ang makakabago. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang kalikasan ay magnanaig. Hanggat ang kalikasan yun ay hindi mababago. Sa Hermias, pangkat 13 at talatang 23, makapagbabago bagang itupi ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik. Kung magkagayoy, makakagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Mga kapatid, it's impossible for a sinner to deliver himself from the power of sin. Si Kristo lamang ang makakagawa niyan. Paano ginagawa ni Hesus Kristo? Mga kapatid, tayo ay mga kamanggagawa ni Hesus Kristo. Yan ang sabi, we are co-workers of God. Yan ang sabi sa 1 Corinto 3 at ang talatay 9. Mga kapatid, paano ang ating ginagawa? Atin bang hinihikayat ang tao na sumapi sa ating relihiyon? Kukunin natin yung pinakamagandang relihiyon sa Biblia. Meron naglalabanan ay dalawang relihiyoso. Ang relihiyon ko raw ay Iglesia ng Diyos. Ay yung isa naman ay, ang relihiyon ko ay Iglesia ni Kristo. Wala akong pinapatamaan ha. Napakarami niyan sa Securities and Exchange Commission. Alam ba ninyo na ang Katoliko, Church of Christ din yan, na tinatawag na Roman Catholic Apostolic Church of Christ. Kaya Church of Christ, di naglabanan yung dalawa na Church of Christ at saka yung Iglesia ng Diyos. Ang sabi niyo isa, mas marami raw nakasulat sa Biblia. Sa isip-isip ko, ano ba yan? Eleksyon? Yun bang pagiging tumpak ng pangalan ni paramihan ng buto? Mga kapatid, sa bagay, maganda rin yung marami. Ang masama, yung kakaunti, siyang nanalo. Mali ang bilang. Mga kapatid, sa katotohanan, hindi ganoon. Ang sabi pa sa akin, ay kayo ay bago-bago. Kami raw pinakamatanda na. Bakit? Patandaan ba yan? Nakakaano ang mga ibang mga preacher. Eh, yun lang naman ang tanong ko. Para self-discover niya na mali ang kanyang paniwala. O meron raw, lalaban ako ng debate sa iyo. Basta walang lipatan ng talata. Tuloy-tuloy ang basa. Sabi ko, ayaw mo ng debate, scripture reading ang gusto mo. Ganon lang naman tayo, hindi naman tayo naninira. Pero talagang katawa-tawa. Lalaban ka ng debate, tuloy-tuloy ang basa mo. Eh di kahit out of topic na, mababasa mo yun eh. Mga kapatid, ito ang gagawin ng Diyos. Tayo mga kamanggagawa ng Diyos. Sa unang Pedro, sa pangkat 1, at ang talatay 23, yamang ipinanganak kayong muli, being born of God. Ito kasing again eh, hindi mo alam kung paanong again eh, kung burning again ito. Di ba? Masyado ngayong uso na yung again eh. Mga kapatid, kaya tinitiyak ko na sa inyo, ang tamang translation dito ay, born of God or from above, not of corruptible seed, but of uncorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Ito ang nagbabago ng kalikasan ng makasalanan. Yung salita ng Diyos na ipinapangaral. Mamamalayan mo na lang ang iyong sarili ay nababago. Magtataka ka, bakit ang dating kinagigiliwan ko, ngayon ay hindi na? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, yan ang hiwaga ng magagawa ng Diyos sa iyo. Na yung ayaw mo, mga kapatid, ngayon ay gusto mo na. Yung dating gusto mo, ayaw mo na. Dati gusto mo, mabisyo ka. At ang iyong paniwala, kung ako'y nasa iglesia, kahit magbisyo ako. Mga kapatid, hindi. Ang totoo, bago ang lahat, kay Kristo paglapit mo. Yan ang gusto ko sa Diyos eh. Very in order.
yung mahalaga, inuuna. Paglapit mo sa Panginoon, ano ang kanyang gagawin? Ikaw ay bibigyan ng bukas na isip at puso. Ang kanyang salita ay ipapasok sa iyo. At yung kanyang salita, alamin natin ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos din sa pamamagitan ng kanyang salita ay naglilikha ng bagong puso. Purihin ang Panginoon. Kaya pag ang puso mo ay na bago na ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ang kapangyarihan ng kasalanan ay wala na roon. Because the power of sin is from Satan that is dwelling, that bad spirit. Kaya yung iba ay merong 7 masamang espiritu. At nang balikan ay naging 12 yung masamang espiritu. At inyong mapapansin, mga kapatid, ang taong yon ay lalo pang nagiging masama kaysa dati. Ngunit salamat sa Diyos at ang kanyang salita ay kapangyarihan na kinatatakutan ng mga evil spirit. Praise the Lord! Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa atin ay personal. Isipin mo na kung ang paniwala mo'y ganito, ako'y makapangyarihan na laban kay Satanas, sapagkat kami ay marami, ang relihiyon namin ay marami. Napakalayo sa iyong pagkatao yun. Makapangyarihan na ako ngayon. Sabagay, sa kanila yan, hindi pinag-uusapan. Mga kapatid, ano ngayon ang iyong personal na kaugnayan sa Diyos? Mga kapatid, ako ay binago sa pamagitan ng kanyang salita. Naging karanasan ko ang bagong puso, sapagkat yung dating kinagigiliwan ko, ngayon ay ayaw ko na. Yung mga makalamang pita, ngayon ay ayaw ko na. Binago ang puso ko, binago ang aking espiritu. Ang patnubay sa akin ngayon ay ang salita ng Diyos. Kinagigiliwan kong basahin ang salita ng Diyos. Kinagigiliwan kong ipatotoo ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ano yan? Personal. Personal sa'yo. Yan ang gawa ng Diyos. Hindi ba yung third party? Ako ngayon ay powerful na dahil sa taglay ko ang pangalan ni Kristo. Aba, hindi lahat na nagtataglay ng pangalan ni Kristo ay totoo. Mga kapatid, ito ang personal na kaugnayan mo sa Diyos. Kaya kung ikaw ngayon, ano pa mga kapatid, na bago ang iyong puso, ano pa? Sasawayin ng Diyos ang kapangyarihan ni Satanas sa iyo. Sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng Kristo. Ang Kristo ay nagkatawang tao. Purihin ang Panginoon. Talaga bang yung pagkakatawang tao, mga kapatid, ay nasa Biblia? Filipos 2, 5 at 6. Tingnan natin kung meron ditong lugar ang pagkakatawang tao. Bagamat siya nasaan yung Diyos ay hindi niya inangking isang bagay ang nararapat panangnan ng pagkapantay sa Diyos. Sa 7, kundi bagkus hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. Ano ba yung nag-anyong tao? Di nakitulad sa tao. Masasabi ba natin si Kristo na taong tao na ay nakitulad pa sa tao? Ano bang salita yan? Baka sabihin sa iyo ng kausap mo, oy, dito sa planeta natin, wala yan. Hindi tayo magkaintindihan. Grabe pa sa Griego ang ginagawa mo. Bakit? Ang tao na hindi magkakatawang tao. Basahin pa natin, mga kapatid, na yung pagkakatawang tao ay nilalaman ng kasulatan. Sa unang Juan 4:3, at ang bawat espiritu na hindi nagpapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang Antikristo na inyong narinig na darating na ngayon nasa sanglibutan. Ano yun? Nagpapahayag na si Jesucristo'y naparito na nasa laman. Si Kristo ba nang dumating, mga kapatid? Through the birth of a woman? Siya ba nang dumating? Ano ang kanyang idinating? Laman at dugo. Meron bang dating laman at dugo? Ang Panginoon? Wala nga. Naparito nga sa laman at dugo. Sa makatuwid doon sa kanyang pinanggalingan, Espiritu siya. Right. Kaya ang Diyos Espiritu, si Kristo Espiritu rin. Amen. Yan ang katotohanan sa salita ng Diyos.
Mga kapatid, at naparito siya, ang sabi sa Hebreo 2:14 at 15, upang iwasak ang kapangyarihan ng dyablo. Ano ang kapangyarihan ng dyablo? Ang kamatayan ay kapangyarihan ng dyablo. Kaya mga anak ng Diyos, hindi na takot mamatay. Hindi takot sa mga diwindi tigbalang, mga mambabarang, mga kapatid, mga multo. Hindi na tayo takot. Amen. Ano ang ating ginagawa? Binibigas natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Sinasabi natin, in Jesus' name, pinapalayas kita, espiritu ng takot. Alam mo na si Satanas walang laban sa iyo. Bakit? Dati ikaw ay anak ng Diablo. Ngayon, anak ka ng Diyos. Amen. Papayagan ba ng Diyos, mga kapatid, na ikaw ay magawan pa ng masama ni Satanas? Samantalang, ikaw ay mayroon pang anghel de la guardia. Para kang anak ng Pangulo. Kahit saan pumunta ka, may security. Tayo mga anak ng Diyos, may security. Praise the Lord. Hindi natin sasabihin kay Satanas, Satanas, lumayo ka, miyembro ako ng malaking relihiyon. Sasabihin ni Satanas, ano? Malaki? Kayo nga ang malaki, puro akin kayo. Di ba? Yung marami, di ba sabi, papunta sa kapahamakan. Tatakutin mo ng malaki ang relihiyon mo at marami kayo, Satanas. Mas marami ang kanya. Isa ka lang sa may kabahagi sa kanya. Mga kapatid, ang mga ligtas ay kay Kristo na Praise nananalig. the Lord. Siya ay kasama natin. Ang kanyang salita, pag binigkas natin, ay makapangyarihan. Ang kanyang salita ay nagdadala ng kagalingan sa ating mga sakit. You send your words and heal it, all my diseases. Purihin ang Panginoon. Yan ang kaligtasang ginawa sa atin ng Panginoon. Tayo ngayon ay ligtas na. Amen. At ang sumunod, kung tayo nga ay iniligtas ng Panginoon, tayo'y iniligtas para sa mga mabubuting gawa. Efeso 2:10. Iniligtas tayo para sa mabubuting gawa. Kaya huwag lang sasabihin, hindi na kayo gagawa. Hindi! Pagkatapos na kami palayain, maglilingkod na kami Praise sa the Panginoon. Lord. Gagawa na kami sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Oh, glory to God. Hallelujah. Saan bang kayo naroon? Amin kayong inaanyayahan, hindi sa aming relihiyon. Inyong ipahayag na si Kristo ay namatay, nagdusa sa ating mga kasalanan. Paano? Nagkatawang tao siya. At nang siya ay masumpungan sa katawang tao, inako niyang ating parusa, ang ating kahatulan, ang ating sumpa. At sapagat inako niya, wala na tayo ngayon kahatulan, wala nang sumpa, at tayo malaya na kay Satanas. That is salvation. You can be saved today, right this hour. Salvation is yours.